Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel bilang suporta. At kung tapos na ay tara, atin nang simulan. Sa nakaraang kabanata, nagtungo si Qinan sa Silent Ancient City, isang syudad na sakop ng Sky Taihuang sect. Pagdating niya, napansin niya ang maraming tao na nakapila para sa pagsusuri ng kanilang immortal roots at naisip ang subukan ito. Habang isinasagawa ang pagsusuri, iba't ibang resulta ang lumabas: postnatal lower grade, natal middle grade, at may mga wala ring immortal root. Sa isang silid, ang dalawang mataas na opisyal ng Sky Taihuang sect ay nag-uusap tungkol sa kakulangan ng natal upper grade immortal roots at ang epekto nito sa kanilang tsansang magtagumpay sa nalalapit na kompetisyon ng mga syudad. Nang si Qinan na ang sumalang, walang naging reaksyon mula sa poste, kaya't dineklara ng tagapangasiwa na wala siyang immortal root. Nagduda si Qinan dahil alam niyang may immortal root siya, ngunit posibleng natatangi ang kanyang kapangyarihan mula sa God of War. Sa pag-alis niya mula sa poste, biglang lumitaw ang isang pambihirang bola ng kapangyarihan, tanda ng isang rare innate immortal root. Agad na nilapitan siya ng Third Elder at ng lalaki upang kumbonsihin siyang sumali sa kanilang sekta, na inalok siyang maging inner disciple. Gayunpaman, magalang itong tinanggihan ni Qinan. Nagkita sa Immortal Crane Restaurant sina Qinan at Qiu Hong. Pinakita ni Qiu Hong ang tatlong quests kay Qinan, at pinili niya ang unang quest na pagdalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng Supreme Elder ng South World Immortal Emperor. Naglaan si Qiu Hong ng 3 araw para paghandaan ang kanilang misyon. Kinagabihan, bumalik si Qinan sa kanyang tinutuluyang inn at sinuri ang Jade Sleep na binigay ni Qiu Hong. Nang buksan niya ito, lumitaw ang isang nagliliwanag na kasulatan na naglalaman ng sining ng paghahanap ng Dao mula sa Sky Taihuang sect. Habang nagmeditate, lumitaw ang simbolo sa kanyang noo at gumapang ang itim na mga linya sa kanyang katawan, na balot ng asul na apoy. Matapos ang 3 araw, natuklasan ni Qinan ang mga misteryosong sikreto ng kasulatan. Ikinagulat niya ang mga itim na linya na nakapalibot sa buong silid, dulot ng paglik ng kanyang kapangyarihan. May kakaibang marka rin siyang nakita sa kanyang kaliwang kamay. Mula rito ay may lumabas na kapangyarihan at nakita niya ang kanyang refleksyon dito na tila isang salamin. Nagulat siya nang makita ang sarili na may mga itim na linya, nangangahulugan na kusang nag-cultivate ang kanyang katawan habang inaaral siya ang tunay na kasulatan ng Sky Taihuang sect noong nag-meditate siya sa loob ng 3 araw. Kahit ayaw niya itong mangyari ay hindi na niya mapipigilan ang pag-cultivate ng kanyang katawan. Ipinagpatuloy niya ang pagmameditate dahil ang unang hakbang sa pag-cultivate ay integrate ang kahulugan ng tunay na kahulugan ng Sky Taihuang sect. Sa gitna ng kanyang pagmameditate ay may malaking boses na nagsalita. Agad niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumambad sa kanyang harapan ang isang napakalaking figure na nakasuot ng pulang baluti. Pula ang mga mata ito. Pinapaalis nito si Qinan dahil hindi raw siya karapat-dapat para maging Great Dao ng God of War. Napagtanto ni Qinan na ang kanyang kaharap ay ang God of War's will. Nagningning ang kanyang mga mata sa saya nang malaman ito, ngunit biglang umapoy ang pulang mga mata nito at nagkaroon ng malaking pagsabog sa harapan nito. Pagdilat ng mga mata ni Qinan ay nakabalik na siya sa kanyang silid. Unti-unting nawala ang kapangyarihang nakapalibot sa kanya, gayon din ang misteryosong marka sa kanyang kamay. Pinagdaop niya ang kanyang mga kamay para mag-seal. Malaking palaisipan sa kanya kung bakit pinipigilan ng kanyang katawan ang pag-cultivate ng kasulatan mula sa Sky Taihuang sect. Ang pagiging immortal ba ang sagot upang maunawaan niya kung bakit? Ito ang tanong niya sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay naghanda na siya para umalis mula sa tinutuluyang inn. Bago siya umalis, nagbayad siya at sinubrahan niya ito bilang kabayaran sa pinsalang na idulot niya sa silid na inupahan bunga ng paglik ng kanyang kapangyarihan habang nagme-meditate. Gayunpaman, masaya ang may-ari na nakatanggap ito ng dagdag bayad mula sa isang customer. Samantala, sa labas ng inn na kanyang tinutuluyan ay nakaabang na si Qiu Hong para sa nakatakda nilang pagkikita. Binati ni Qinan si Qiu Hong at sinabing ang tagal nilang hindi nagkita, kahit 3 araw pa lamang ang nagdaan. Habang naglalakad sila paalis ay tinanong ni Qiu Hong si Qinan kung namaster na niya ang kasulatan ng Sky Taihuang sect na binigay niya. Sinite siya ni Qinan na hindi pa nga raw niya ito pinapagalitan sa kanyang ginawa ay nauna na siyang magtanong.
Napakadelikado ng ginawa ni Qiu Hong kaya pinagsabihan siya ni Chinan na wag na niyang gagawin ang isang bagay na katulad nito sa hinaharap. Dahil kahit daw mayroon pa itong 10 buhay ay hindi sapat para makaligtas. Gayunpaman ay walang anumang pagsisisi si Qiu Hong dahil para sa itinuturing niyang kapatid na si Chinan. Handa niyang gawin ang lahat kahit na sarili niya pang buhay ang maging kapalit. Ito ay bilang pagtanaw niya ng utang na loob kay Chinan dahil sa pagligtas nito sa kanya. Ikaw talaga, pabirong sabi ni Chinan. Malaki ang pasasalamat ni Chinan sa kanya dahil pinakitaan siya nito ng sinseridad kaya naman napagdesisyonan niyang ibalik din iyon kay Qiu Hong. Nangako siya sa kanyang sarili na habang siya ay nabubuhay, walang makakapanakit at makakapatay kay Qiu Hong. Nagsimulang maglakbay ang dalawa sa alapaap sakay ng lumilipad na espada. Di nagtagal ay narating din nila ang Blessed Immortal Land ng Southworld Immortal Emperor. Ang 10,000 Zhang Heaven Realm. Mula sa alapaap ay tanaw na tanaw nila ang kabuuan ng lugar. Ang mga gusali at kalupaan sa lugar na ito. Mukhang maayos at mapayapa ang lugar, sabi ni Chinan. Sinang-ayunan naman ito ni Qiu Hong. Maya-maya pa ay bumaba na sila upang magtungo sa tarangkaran at puntahan ang kinatawang naghihintay sa kanila. Sa tarangkahan ay sinalubong sila ng kinatawan at binati silang dalawa sa kanilang pagdating. Humingi siya ng paumanhin na hindi sila personal na masasalubong ng master dahil sa abala ito sa dami ng bisita. Wala namang problema kung ganon, sabi ni Qiu Hong sa kanya. Dahil nauunawaan nila na hindi madaling mag-organisa ng ganito kalaking pagdiriwang. Sinamahan sila ng kinatawan upang ihatid sa kanilang tutuluyan. Umaakyat sila sa isang hagdanan sa entrada nang makaramdam si Chinan na may kakaiba sa kanilang paligid. Ipinaliwanag ng kinatawan na ito ay ang unique heavenly chi ng 10,000 Zhang Heaven Realm. Kaiba ito sa pure power at meron itong makapangyarihang spatial will na makakatulong sa mga taong maunawaan ng power of space. Maya-maya pa ay nakarating din sila sa kanilang tutuluyan. Nagpaalam ang kinatawan at nagpasalamat sina Chinan at Qiu Hong sa kanya. Ngunit sinabi niya na wala silang dapat ipagpasalamat dahil ginagawa niya lang ang trabahong iniatas sa kanya. Pagkaalis ng kinatawan, agad itong nilibot ng dalawa. Malaki ng espasyo ng lugar at sabik na sabik si Qiu Hong. Aniya, ito ay magandang lugar para mag-cultivate sila dahil napapalibutan sila ng makapangyarihang Heaven Realm Chi. Sumang-ayon naman si Chinan. Pareho silang excited na mag-cultivate dito kaya maya-maya pa ay pumasok na sila sa kanya-kanya nilang silid para simulan ang pag-cultivate habang hindi pa nagsisimula ang piging. Maya-maya ay naghanda na para umalis ang ating bida kasama si Qiu Hong patungo sa malaking pagtitipon. Ang lugar ay puno ng mga cultivators, mga taong nag-aaral at nagpapalakas ng kanilang kakayahan upang maabot ang pinakamataas na antas ng cultivation. Si Qiu Hong, na kilalang kilala sa mundo ng cultivation, ay binabati ng marami sa kanyang pagdating. Napansin ni Chinan na tila sikat si Qiu Hong sa ibang cultivators, at dahil dito, bigla namang nahiya si Qiu Hong sa harapan ni Chinan dahil sa atensyon na natatanggap niya. Habang naglalakad sila sa gitna ng pagtitipon, biglang sumulpat ang isang grupo ng cultivators na agad sumalubong sa kanila. Ang lalaki sa gitna nila na nakasuot ng asul ay kinausap si Qiu Hong. Mayabang at mapanghamon, tinanong ni Gao si Qiu Hong kung ano na ang progreso ng kanyang cultivation sa isang buwan na nagdaan. Ang tono ng tanong ay sarkastiko, na parabang ipinapahiwatig na hindi umuusad si Qiu Hong sa kanyang pagsasanay. Hindi nagustuhan ni Chinan ang ganitong ugali, kaya tinanong niya si Qiu Hong kung sino itong mayabang na lalaking biglang kumausap sa kanya. Ito raw ay si Gao Yuanxia ng Heaven Illusionary Ancestor Sect, at ang lalaking nakasuot ng pulang damit sa tabi nito ay si Zhao Lijian, ang successor ni Master Wu Ding. Hindi nagpatinag si Qiu Hong sa pang-aasar ni Gao. Sinagot niya ito nang may pang-aasar din.
Sinabing 10 taon na ang nakakalipas mula nang ma-master ni Gao ang 3 extremities. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya naaabot ang 4 extremities? Kumunat ang noo nito sa galit at hindi makasagot. Sumaklolo naman si Zhao Lijian at sinabing bata pa naman si Gao kaya't hindi kailangan magmadali dahil sa loob lamang ng iilang taon ay siguradong mamamaster din niya ang 4 extremities gaya ni Zhao. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang babaeng nagngangalang Xianji ang biglang lumapit sa kanilang grupo. Kinumusta niya ito dahil matagal na raw silang hindi nagkikita. Bigla namang namula at napangiti si Zhao na naalala siya ni Xianji. Namula rin si Gao at tinanong ang babae kung bakit si Zhao lang ang binati niya at tila hindi siya napansin nito. Ngunit umiwas ng tingin si Xianji at mababakas sa kanyang mukha ang pagkairita. Matalas na tiningnan ni Qinan ang babae at namumukhaan niya ito. Maya-maya ay nilapitan din siya nito at binati. Nagulat siya ng bahagya na makitang narito rin si Qinan. Ipinaliwanag niya na magkasama sila ni Qiu Hong. Lumapit pa si Xianji sa kanya at bamulong na hindi siya makapaniwala na magagawa niyang matalo at mapatay ang Underworld Prince. Napakagaling daw niyang magtago ng kanyang kakayahan. Nagtatawanan at nabubulungan ang dalawa sa harapan ni Gao kaya naman galit na galit ito dahil hindi talaga siya pinapansin ni Xianji. Biglang itinulak ni Cultivator Gao si Qinan papalayo kay Xianji at tinanong kung taga saang faction siya nagmula at kung sino ang master niya. Sumagot si Qinan na isa lang siyang ordinaryong cultivator na walang kinabibilangang faction. Matalim ang kanyang tingin at nainis siya sa ginawang pagtulak ni Gao sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Juhong ang kamay ni Gao at galit na inalis ito mula sa pagkakahawak nito sa balikat ni Qinan. Binalaan ni Kui Hong si Gao na hindi niya ito palalampasin kung hindi siya magpapakita ng respeto. Nakangisi lang si Gao at hindi man lamang humingi ng tawad. Ibinila niya kay Xianji ang kanyang atensyon at sinubukan muli itong kausapin. Aniya, higit 1 buwan na rin silang hindi nagkakausap at nagkikita kaya inanyayahan niya ito sa pwesto nila upang makapagkwentuhan at uminom ng magkasama. Ngunit mariin siyang tinanggihan ni Xianji dahil wala naman daw silang dapat pag-usapan at ang gusto niyang makausap ay si Qinan kaya pinili niyang manatili kasama ito. Nagulat naman si Gao at tinanong kung bakit niya gustong makausap si Qinan. Nabaling ang atensyon ng lahat kay Qinan. Tinitigan siya ng masama ni Gao upang balaan at paalisan dahil sa tingin niya ay hindi karapat-dapat si Qinan para makuha ang loob ni Xianji. Kundi siya aalis ay kahit nakuya siya ni Qiu Hong ay hindi niya ito palalampasan. Natawa lang si Qinan sa pagbabanta ni Gao gamit ang matalim niyang pagtitig. Hindi man niya sinasadya na mailagay sa gulo si Qinan. Inoobserbahan ni Xianji kung ano ang magiging reaksyon ni Qinan sa ugaling ipinakita ni Gao. Matapang namang sumagot si Qinan at imbes na magpadala sa banta, aniya ay, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Shu Xianji? Bakit hindi ikaw ang umalis? Galit na galit si Gao sa kanyang narinig dahil siya ang pinaalis nito kaya't hindi siya nakapagpigil at naghandang umatake. Courting death. Nang akmang aatake na siya ay pinigilan siya ni Zhao na idaan sa maayos na pag-uusap ang mga bagay-bagay at huwag maging padalos-dalos. Sabi ni Gao ay masyado raw mayabang si Qinan at malakas ang loob na siya pa ang paalisin. Kaya tinanong niya si Zhao kung ano ang dapat gawin. Pinakalma ni Zhao si Gao at sinabing siya na ang bahala. Kinausap ni Zhao si Qinan at humingi ng paumanhin dahil sa nangyaring aberya. Bilang pakikasama, inalok niya ito ng inumin. Nakangisi sa likuran niya si Gao dahil sa matalinong solusyon ni Zhao. Kapag hindi niya tinanggap ang alok na inumin, lalabas siyang walang respeto, at kapag ininom niya naman ito, ang kapangyarihan sa alak ay sisibog sa kanyang katawan at malaki ang magiging pinsala sa kanya. Galit na galit si Qiu Hong dahil alam niya ang binabalak ni Zhao Lijian at akmang pipigilan na sana niya si Zhao nang biglang kinuha ni Qinan ang alak mula sa kamay ni Zhao. Aniya ay nagpakita ng kabaitan si Zhao sa kanya kaya't bibisitahin niya ito kapag nagkaroon ng pagkakataon. Ininom niya ang alak at lumabas ng malakas na kapangyarihan mula sa kanya. Gulat na gulat si Gao dahil ni hindi man lamang siya nasaktan at nagamit niya pa ang kapangyarihan sa alak para salagin si Zhao Lijian. Nakahinga naman ng maluwag si Qiu Hong dahil gaya ng kanyang inaasahan ay walang binatbat ang kabilang grupo sa kanyang lakas. Buong pagmamalaki niyang sinabi sa dalawa na master na nirinchi na ng 4 extremities.
Namutla ang dalawa sa kanilang nalaman lalo na si Zhao kaya't humingi siya ng tawad dahil hindi niya napansin na pareho pala sila na peerless genius. Ngumiti si Chinan at sinabing walang problema. Pinagsalin niya ng alak sa kaparehong baso si Zhao at iniabot ito sa kanya para inumin. Kung tatanggapin niya rin ang alak ay handa siyang kalimutan ang nangyari. Nilagyan niya rin ito ng kapangyarihan. Pinagpapawisan na ng malamig si Zhao nang biglang may pumasok sa silid. Isang matikas na lalaking may mahaba at gininto ang buhok, at may mga kasama siyang tauhan. Umalangaw-ngaw sa silid ang isang pamilyar na boses. Sinigawan ng lalaking pumasok si Gao Yuanxian dahil ginugulo na naman nito si Xianji at tila hindi natuto sa pagkakamali nito noon. Napalingon silang lahat. Nakahinga ng maluwag si Zhao nang makitang si Cultivator Wan Xiao ang pumasok dahil nakaligtas siya mula sa pag-inom ng alak. Aniya saktong-sakto ang pagdating nito. Dinapensahan naman ni Gao ang kanyang sarili at pilit itinatanggi na hindi siya ang nanggugulo kay Xianji. Sino si Cultivator Wan Xiao at ano ang mangyayari sa nagbabadyang komprontasyon? Abangan sa susunod na kabanata. Pero bago tayo tuluyang magtapos, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa channel na ito dahil malaking tulong na yan sa akin. Maraming salamat.